As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give Him glory, for He has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise His name. Bursting out, I can't contain it now. This praise is bursting out. You know what, church? This song is entitled Dance. Tingnan mo yung katabi mo kung gumagalaw man lang. You know, our pastor is telling us na when we go to church, have the heart of excitement. Excited ba yung katabi mo? And it sabi sa lyrics, this praise is bursting out. I can't contain it now. Lahat ng di ma-contain, maligalig. Tama, pag excited, maligalig. That's why right now as we worship God, pwede bang makita yung konting groove mo dyan? Yung konting galaw-galaw mo dyan? Kasi this time, alam mo na hindi ka sasayaw dahil lang masaya ka or what, pero sasayaw ka just for the Lord. Just for the Lord. That's why when we sing this praise is bursting out, pwede bang simulan muna natin sa baba? Hanggang pataas ng pataas. Come on! This praise is bursting out, and I can't contain it now. This praise is bursting out, out, out. Come on, sa medyo gitna naman. This praise is bursting out. I can't contain it now. This praise is bursting out. Come on, taas naman natin. This praise is bursting out. I can't contain it now. This praise is bursting
Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise his name. Everybody, give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise his name. Come on, give it up for Jesus! Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. It is a wonderful day to each and every one of us for us to receive more. Sino dito yung nandito ka para tumanggap? So your life is a blessing, no? Ang buhay mo po ay pagpapala. Kaya po, patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. Importante po na nare-renewed yung mind natin. There are series ng message last 3 weeks ago. It's all about renewing the mind. So napakahalaga po ng nire-renew natin yung utak natin because we are preparing for something great. No, hindi ho lahat ng bagay ay kaya ng ating utak. Pero kaya ng Diyos. No, yun po yung excited ako na ang buhay natin dapat hindi na po kagaya ng dati. No, mas maganda ang buhay natin bukas kaysa buhay natin ngayon. Mga kapatid, tayo po ay hindi pumupunta sa church para umattend. Hindi ho tayo pumupunta sa church para umupo. Tayo po ay pumupunta rito para baguhin tayo ng Panginoon. So, napaka-powerful ng word ni Lord sa life natin para kung ano yung kanyang sinabi mangyari sa atin. So, napakaraming mga pangako ang Panginoon sa buhay natin na maganda nagmamanifest. No, excited po ba kayo na mag-manifest si Lord sa buhay natin? So, there is only one source. No, there is only one source. At ang source natin, walang iba kundi si Lord. No, hindi ho ang mundo, hindi ang trabaho. Ang source po natin, walang iba kundi si Lord. No, pagka ang trabaho mo, kapag ka ang mundo, ang iyong source o ang negosyo mo, ang iyong source, limitado po yan. Pag si Lord ang source, unlimited po yan. So kaya po gusto kong i-share sa inyo itong spiritual blessings. Do you want to receive spiritual blessings? So because spiritual blessing, lahat ng bagay na tatanggap natin, lahat ng bagay na meron tayo, yan po ay galing sa Diyos. No, yan po ay galing sa Diyos. Hindi ho yan galing sa tao, hindi ho yan galing sa mundo, galing sa Diyos po yan. So God is the only source of heavenly blessing. No, God is only source of heavenly blessing. So the blessings that is not temporary, but it is a blessing that is connected to eternity. So, pagka po galing sa Diyos, yan po ay walang limitasyon. Pagka galing po sa Diyos yan, hindi po yan natatapos, hindi po yan nauubos. Ibig sabihin dyan, nagge-generate. Sabay-sabay nga po tayo, generation. Nagge-generate. Through generation upon generation. Kaya po yung binanggit po kanina ni Pastor Tess, ay patungkol sa kay Isaac na binless ni Lord. Do you want God's blessing? So yung pong nag-bless kay Isaac, yun din po ang Diyos na magbe-bless sa atin ngayon.
Are you excited to receive? So tandaan nating mabuti, we are secured only in the Lord. Si Lord lang po ang security natin. Hindi ka secure sa trabaho mo. Hindi ka secure sa bahay mo. Hindi ka secure sa ipon mo sa bangko. Sa isang iglap, kayang mawala lahat yan. The only security that we have is in the Lord. So that's why we need to put our trust in Him. So ang tiwala po natin ay na kay Lord. Wala sa world, wala sa trabaho, wala sa kakayanan, na kay Lord lang. So the greatest enemy in life, in order for us to receive the spiritual blessing, the greatest enemy of God's plan for our life is not the devil, it's not Satan, but it is you and me. May gustong gawin ang Diyos, ang problema natin, hindi si Satanas. Alam nyo, malaking problema na hadlang sa gustong gawin ng Diyos sa buhay natin, hindi ang kaaway. The enemy has been defeated. And the enemy is powerless. Listen to me, the enemy is powerless. The enemy has been defeated. So kaya, kapag ka ikaw ay nasa Panginoon, dapat nauunawaan mo ito. It is possible that you know God, but you have no personal relationship with God. So hindi po nagsisink in sa atin kung sino ang Diyos, kung ano ang magagawa ng Diyos sa buhay natin. So hindi natin siya nako-conceptualize kung sino ang Diyos sa buhay natin because sometimes we are focused on the situation, focused on our feelings, focused on our intellect. So yun po nagiging problema natin. So ang kalaban natin, sarili natin. So gusto kong ipakilala sa atin, ang number one na kalaban natin, self-will. Self-will. Sabay-sabay nga natin, the enemy is all about self-will. Yung gusto mo. Totoo ba na pag ginusto mo, hindi ka kayang pigilan? Kaya baliwala yung sinasabi natin, wala akong magawa. Hindi, pinili mong gustuhin. So the most powerful enemy of success and enemy of blessings in our life is not the will of God. God wants to bless you. So the enemy of this spiritual blessing is not God's will. Gusto ng Diyos na umasenso ang buhay mo. Gusto ng Diyos na umayos ka. But the problem is the self-will. God is a respecter of self-will, of free will. Kapag ginusto mo, hindi ka pipigilan ng Diyos. Tandaan ninyo, huwag niyong pabayaan na ang mga tao ang magdesisyon para sa buhay mo. Life is what you make it. So do not allow anybody to dictate you. What to do, where to go. Huwag niyong pabayaan ang tao ang magdesisyon para sa buhay niyo. Huwag din ninyong pabayaan ang sitwasyon ang magdesisyon sa buhay ninyo. Life is what we make it. So, sa pagbibuild ng life, sa pagbubuo ng buhay, ikaw ang gagawa. Hindi mo pwedeng isisi ito sa ibang tao. Life is what we make it. But the most important thing is the foundation of what we build. So what is the foundation of your life? So the greatest enemy is the self-will against God's will. Sino dito ngayon, ang payag ka na ngayon, nagpapahintulot ka, pinag-uubayaan mo na kung ano ang salita ng Diyos mangyayari sa'yo. God wants to bless you spiritual blessing. Because everything that exists in this planet Earth, it comes from the Spirit.
So that's why we need to learn how to get spiritual blessing by allowing God to work in our life. So it is not my will, it is not your will, but it must be God's will. And if it is God's will, it is always God's will. Hello? Listen to me. If it is God's will, it is God's will. God will provide. God will provide. So kaya, babantayan natin itong mga bagay na ito. Ang gusto ng Diyos, umasenso ka. Ang gusto ng Diyos, maging maayos ang iyong buhay. So, yung iyong self-will, wag mong ikontra sa God's will. They are not in contrary. They must be in complement. So, I choose to follow God's will in my life. And hindi lamang yon, ang greatest enemy din natin sa buhay natin, it is all about the personal desire. Enemy din yan, personal desire. Sometimes, you look at yourself and you forgot your Creator. Kaya po, yung personal desire mo, kumukontra sa God's desire. Gustong-gusto na ng Diyos na paasensuhin ka. Hello? Kaya tayo nagkaganito, hindi ito ang gusto ng Diyos. Ito ay resulta ng dinesisyonan mo, resulta ng ginawa mo. Look at your life right now. You are a product of your decision. You are a product of your situation in your present life today. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi siya, ayaw niya eh. Hindi. Buhay ko to, kaya ang pundasyon ng buhay ko, yung will ni Lord, yung desire ni Lord. Sino excited dito, mga kasama? So, inilalatag ko mga prinsipyo na kung saan napapabayaan ito ng bawat isa sa atin. Life is what we make it, but building your life requires a strong foundation. Building your life requires a strong foundation. And the strong foundation of my life, and the strong foundation of your life, it must be the Word of God. The Word of God is the final authority in my life. When God said, it is done. No buts, no ifs, no excuses. Lord, kapag sinabi mo, mangyayari sa akin. Kahit pa sinong tao ang kumontra, Lord, hindi yan magtatagumpay. Because your word prevail in my life. Are you excited? You are unstoppable. You must be ready to receive the blessing. Excited po ba kayo? So kaya, yung spiritual blessing, yan ay para sa bawat isa sa atin. Because material blessing is just a result of spiritual blessing. Lahat ng bagay na meron ang tao, tandaan nyo po ito, merong espiritu sa likod nito. Everything that we possess in our life, it has the spirit behind. Tingnan nyo po, i-discern nyo ang isang tao. Pag po yan may bahay, malaking bahay, magandang bahay, kausapin mo yung tao. At pag kinausap mo yung tao, madidiscern mo kung anong espiritu sa likod ng bahay niya. Everything that exists in this planet Earth has the spirit behind. Kung ang tao may negosyo, kausapin mo yung tao. And there is a spirit behind dun sa business niya. And most of the time, many things that we acquire in life has the spirit of pride. Hello?
Kaya ako nabili yan, kaya ako nakuha yan, nagsumikap ako, at saka talagang ginalingan ko sa buhay. Yes! Given. Kaya mong i-discern. Pero lahat ng bagay na ito na driven ng pride, driven ng iyong pagsusumikap, pagtsatsaga, lahat ng bagay na yan madaling mawala. Hindi mo siya pwedeng panindigan. Yung iyong pinag-aralan, yung iyong ipon sa bangko, yung iyong sasakyan, lahat yan merong spirit behind. But the most important thing na matututunan natin ngayon, whatever we have in our life, there is Holy Spirit behind. And everything in our life is traceable to God. Walang pride. God only. God always. Kaya kahit mawala ang mga bagay sa mundong ito, meron akong Diyos. Sino may naiintindihan? Kaya maraming mga tao, pag nawala ang trabaho, windang. Pag nawala ang bahay, windang. Pag nawala ang tao, windang. Kasi founded sila ng mga bagay na temporary. Tandaan nyo, pag walang Diyos, lahat ng bagay temporary. Temporaring kasiyahan, temporaring buo ang pamilya. Subukan ninyo pag hindi kasama ang Diyos. Merong mga tao na nag-build ng kanilang family, nag-build ng kanilang business, pero nung mawala ang kanilang parents, nagkagulo mga anak. Walang eternal connection. Pakitingnan mo yung katabi mo, kumusta ang buhay na binibuild mo? Sino may naiintindihan? We are building legacy. Magpapamana tayo ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa ating mga anak. At hindi utang ang pamamana natin. Magpapamana tayo ng mga titulo ng lupa. Magpapamana tayo ng mga bahay. Because it is all about God in our life. Di baling nagsimula ng wala, pero matatapos kang sagana. May kausap ba ako? So, i-desire mo, gustuhin mo yung gusto ng Diyos. Nasain mo yung nasa ng Diyos. Gustuhin mo yung kalooban ng Diyos. Kasi yan lang ang permanente. Tandaan mo, kapag meron kang Diyos sa buhay mo, lahat ng bagay na kailangan mo, isusupply niya. Bawat nasain ng puso mo, ibibigay niya. At yan permanente. Sa mundong ito, kahit wala na tayo, itinutuloy ng ating mga anak. Everything that we see, there is a spirit behind. Pag tiningnan mo ang bahay mo, minsan lengguwahe na lang. Pero sa puso, merong yabang. Hello? Sabi mo sa katabi mo, dapat walang yabang. Si Lord lang ang may gawa niyan. Yung lakas natin, yung itsura natin, si Lord lang ang may gawa niyan. Kaya hindi mo pwedeng ipagyabang. Isang saglit lang, naku, nakaratay na sa ospital, kahit anong macho, kahit anong lakas. So, paalala sa bawat isa sa atin, the greatest enemy is self-will, the greatest enemy is personal desire. So, I encourage you to build your life doon sa word ni Lord. Sabi ng verse, 1 Corinthians chapter 2 verse 9, ito po yung verse na palagi po nating pinapaulit-ulit para po mag-sink in sa ating spirit. Excited po ba kayo? Meron pong isang pastor, linggo-linggo, yun po yung kanyang preaching. Linggo-linggo, hindi siya nagbabago ng preaching niya. Meron pong isang concerned citizen na kumausap sa kanya. Yung pong mga yung laging uma-attend. Sabi nung kumakausap, Pastor, napansin ko, parang hindi ka na nag-aaral. Sabi ng pastor, bakit? Kasi hindi nagbabago ng message mo. Paulit-ulit. Sabi ni pastor, nag-aaral ako.
Hindi pwedeng hindi ako mag-aral. Kasi personal development ko yun. Gusto mo bang malaman kung bakit ang sermon ko paulit-ulit? Sabi niya, bakit po? Sige, gusto ko po malaman. Kasi hindi mo ina-apply. Gawin kaya natin dito, no? Mga kasama, it is not hearing the word, but applying the word. Doon may resulta, hindi sa pakikinig. Ang resulta doon sa pag-a-apply. So you need to understand this thing. However, it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind can conceive. The things God has prepared for those who love Him. May inihahanda ang Diyos. Pero hindi sa lahat. May inihahanda ang Diyos doon lang sa nagmamahal sa Kanya. Kaya kung hindi mo mahal ang Diyos, mas mahal mo ang sarili mo, mas mahal mo ang sitwasyon, mas mahal mo ang tao, wala kang promise. The only thing that we need to activate, the things that we cannot comprehend, the things that we cannot see, the things that we cannot hear before. The only thing that triggered that is you need to love the Lord. Ang pagmamahal sa Panginoon, tinatanggal ang yabang. Pero kung pinagmamalaki mo pa, yung hindi ko mabitawan na trabaho kasi wala kaming kakainin pag binitawan ko to. Tanong ko sa'yo, hanggang kailan mo pa yan hawak? At hanggang kailan mo pa yan hahawakan? Ipamamana mo ba yan sa iyong mga generation? Makakasustain ba yan ng buhay na masagana? Kaya hindi ka mabigyan ng mga bagay na gusto ng Diyos kasi may hinahawakan ka sa buhay mo ngayon. Mas mahal mo ang pangangailangan, mas mahal ang tao, mas mahal ang sitwasyon kaysa kay Lord. Ang tawag dyan, kapit sa patalim. Mga kapatid, huwag kayong kakapit sa patalim, masusugatan kayo. Kumapit kayo kay Lord. Magpayakap kayo kay Lord. No, marami mga tao pag nagigipit sa mamang nakaturban, lumalapit. Magkanong kailangan mo? Mahitig ka na mag-renew. Grabe. Mga kasama, hindi yun yung buhay natin. Tandaan nyo, huwag mong i-advance kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi tayo aasa sa tao. Kay Lord lang tayo. O, sino po yung masayang-masaya may nangyayari sa buhay natin ngayon? So, allow the will of God mag-manifest sa life mo. I-allow natin yung desire ni Lord na mag-manifest sa life natin. And then verse 10, no, sabi ng verse 10, these are the things God has revealed to us by the Holy Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Yung kalaliman ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinesearch niya. Kaya hindi pwedeng magtago, hindi pwedeng magpanggap. Hindi showbiz ang Christian life. Hindi tayo pwedeng magpanggap na parang okay. Hindi ka pwedeng magpanggap na parang blessed. Because you cannot fake the anointing. You cannot fake the blessing. Dadaloy yan talaga sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, dadaloy. So are you excited for spiritual blessing? So number one thing that we need to understand for spiritual blessing, it is founded in Ephesians chapter 1, verse 3 to 10. Iisa-isahin natin itong mga bagay na ito for us to conceptualize, for us to absorb, for us to believe, for us to trust, for us to assent what the Word of God said into our life. Number one, God bless us. Do you want God's blessing? The blessing of the Lord is nothing missing,
nothing lacking, nothing broken. The blessing of the Lord is nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Sabihin mo sa katabi mo, sumasagana, hindi nagkukulang. Are you excited for that kind of blessing in your life? So ang sabi ng verse, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessing in Christ. In heavenly realm, God bless us. The heaven is the dwelling place of God. Doon nagmula lahat. Doon sinabi ng Panginoon, lalangin natin ang lahat ng tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Doon nag-originate lahat, the heavenly realm. Above the galaxies, above the sky, above the heavens. It is the dwelling place of God. You are blessed beyond measure. Hindi kayang sukatin ang pagpapala mo. Sino yung na-absorb mo ito ngayon? So, wag mong isipin kung saan ka nagmula, kung kaninong lahi nagmula ka. Ang tanggapin mo ngayon, you are blessed by God. 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 The blessings is not the material thing. The blessing is the presence of God in our life. Because the God, He owns everything. Our Creator owns everything. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Kaya, ilagay mo sa sarili mo, kahit wala kang pagkain ngayon, kahit kapos ka ngayon, pero blessed ka na ni Lord. So, wag mo susumbatan ng Diyos sa mga bagay na nakikita kang wala ka. Ang tingnan mo yung meron ka. Tandaan ninyo, mga kapatid, gusto kong maintindihan ninyo, huwag ninyong i-base ang success sa nakikita mo sa iba. Huwag mong gagayahin yung iba. Ang tunay na pagpapala, yung meron kang Diyos sa buhay. And if you have God in your life, God bless you with the things that is in the heavenly realm. Ibig sabihin dyan, kung gaano karami ang stars sa bawat galaxies at kung ilan ang galaxies sa universe, mas matindi pa ang blessing ni Lord na piniprepare sa'yo. Sino masaya? Sino may naiintindihan? I am blessed. I am blessed. You are blessed. Why? It is not what we think. It is not what we feel. It is according to what the Lord said in your life. So kaya niyang isurpass ang iyong situation. Kaya niyang isurpass ang iyong natural na kalalagayan. Because God bless us. Are you excited sa mga bagay na ito, mga kasama? It is in the heavenly realm because everything that exists in the material world, it starts in the spiritual world. It starts with God. Sino dito yung masayang-masaya ka, merong nangyayari sa atin? No, pakisabi sa katabi, powerful ang word ni Lord. Tinamaan ako. Sino dito kung gusto mo tamaan ka ng salita ng Diyos ngayon? Kaya kahit na single ka pa ngayon, blessed ka. Kung iniisip mong matanda ka na, blessed ka pa rin. Huwag mong mamadaliin. God in His perfect timing, magtiwala ka lang kay Lord that you are blessed. Sino dito excited ka? You are blessed. Blessed ka ngayon kahit wala ka pang trabaho. Kasi bibigyan ka ni Lord ng ability. Sino yung masayang-masaya ka na? Nauunawaan mo yan. You are blessed. And you are chosen. God chose us. Sabihin mo sa katabi mo, God chooses me. Hindi ka pinagpilian. Ikaw ay pinili.
Kaya tayo mga Pilipino, pili na Pino pa. So we are fine and chosen. Kaya the best sa mga Pilipino. Parang hindi ka naniniwala. The best ka. Sabi mo sa katabi mo, you are the best. So sabi ng, ito yung excited ako dito, no? And sabi niyan, grabe, napaka-powerful ng word. God chose me. Ang sarap nito, mga kasama. Iba ang pakiramdam pag pinili ka. Sa dinami-dami ng iyong karibal, ikaw ang nagwagi. Grabe. Sa dami-daming nag-apply, ikaw ang napili. Chosen. But I am thankful to God because God chose me. Grabe itong powerful na word na to. Sabi niya, for He chose us. You and me. No exemption. Lahat na nandito pinili. Sabi ng verse, for He chose us in Him before the creation of the world. You are so special. Grabe to. Bago palalangin ng mundo, nasa puso na ako ng Diyos. So ang mundo, nilalang para sa akin. Hindi ka nilalang para sa mundo. Ang mundo nilalang para sa iyo. Before the creation of the world, He chose me. Bakit pinipilit kang mag-blend in sa mundo? Bakit sumasang-ayon ka sa takbo ng mundo? Piliin mo yung Diyos na may lalang sa'yo, bago palalangin ang sanlibutan, pinili ka na. So that's why you are not an accident. You are special. You are the best. Ang problema lang natin, yung iyong desire, yung iyong self-will, hindi mo pinili si Lord. Tinan mo yung katabi mo, hindi nagkamali si Lord ng pagpili sa'yo. Sino yung masayang masaya? Kapag pinili ka ng Diyos, hindi mo isisiksik ang sarili mo para tanggapin ng iba. Kasi pag inayawan nila tayo, hindi tayo ang nawalan, sila. Buti may discernment si Pastora. Na-discern niya yun eh. Na pagka kaming dalawa, naging love team, magbabago kami ng bansang Pilipinas. Hindi masamang umibig, dapat may mararating. Hindi masamang magkaanak, kaya lang anong klaseng anak. Grabe, nagtatago sa kapugian at sa kagandahan, pero kasamaan ang ihahawa sa sanlibutan. Buti na lang, hindi ganon. Buti na lang, nandito kayo ngayon. Yung mga anak ninyo na nandito ngayon, magiging makadiyos yan kasi simula sa inyo, magiging makadiyos. Sino may naiintindihan dito, mga kapatid ko? No, God chose us. Hindi aksidente niya ng asawa mo, hindi aksidente niya ng anak mo, hindi aksidente nga dito ka sa church na to. Pinili ka dito. Because before the creation of the world, I am chosen by God. Pag pinili ka ng Diyos, mayaman ng Diyos, siya nagmamayari ng lahat, hindi ka niya paghihirapin. Hindi ka niya pinili para maghirap. At kung bakit ka naghihirap, it is a product of your decision. It is a product of your action. Go back to God. Go back to your Creator because before the creation of the world, He chose you. Because the foundation of this church is the Word of God. Not the emotion of human beings. Not their thoughts. Alam niyo ba maraming kumakausap sa akin? Sabi niya, Pastor, dapat ganito ka, dapat ganun ka, dapat ganito, ganito. Pag yan lahat pinakinggan ko, wala na tayong standard. Lahat na nagsasalita na yun, tingnan mo buhay. Palibasa, mahal mo, magagalit ka sa akin. Oo nga. Bakit ganyan yung mga tao na yan sa simbahan, ha? Pampaaway talaga ng pamilya yan. Nagdududa ka na sa word ni Lord. Tandaan mo, hindi aksidente yun. Kaya ka nasa dilim para magliwanag. Hindi ka para matangay ng dilim. Tingnan nyo mabuti.
Pati batas ngayon, sinasabatas nila, di ba? Madami ngayon yan. Nagtuturo ng sex education, yung mga bata, tuturo ang mag-masturbate. Grabe yun. Same-sex marriage, ina-advance na ng iba, ginagawa na ng iba, babae sa babae, lalaki sa lalaki, nagpapakasal na. Mali yun. I am chosen by God before the creation of the world to advance His kingdom. No, kaya mga kasama, hindi kaaway pag nanububuhay sa katuwiran. Lahat ng galit sa dilim, yun ang nasa liwanag. Pero yung galit sa liwanag, yun ang nasa dilim. Life is what you make it. Sino ang pakikinggan mo? Sino ang susundin mo? Yun ang dulo ng buhay mo. Sino may naiintindihan? Pakisabi sa katabi, bago pa nila lang ang sanlibutan, pinili na. Sino dito yung masayang-masaya ka, pinili ka ng Diyos? You are the best. No, kaya magre-reveal si Lord ng glory mo. No, kaya natutuwa ako kay Jason, kay Ampi, grabe. Lilipat na sila ng bahay. Kailan nalipat nyo ng bahay? April? April or May. May bahay na sila, hindi na sila nangungupahan. And my prayer is that lahat kayo may mangyaring ganon. Huwag lang tigas ulo. Para kasing mas magaling ka pa kay Lord eh. Para bang ikaw yung naglalang ng mundo at akin ito. Akin ito. No. Yabang mo lang yan. Sino may naiintindihan? Kaya tuwan-tuwa ako sa mga model couple. Yung mga mag-aasawa na makakatulong sa iba. Sino mga single? Taas ang kamay. Yung mapapangasawa, hindi puro emosyon yan, ha? Basta tayo nagmamahalan, you and me against the Lord. Wag. Kawawa magiging anak mo. Kahit pa anong bait na magulang, basta hindi pinalaki sa katotohanan, maniwala kayo. Ang Diyos, ipundasyon natin doon ang ating mga anak. Train up a child in a way he should go. When he grow up, he will not depart from it. So, ang training natin, training for godliness, training for holiness, training for righteousness, training for high moral. High moral standard. Sabihin mo sa katabi mo, high moral standard. Sino masayang-masaya? So, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nalang pinili. Pangatlo, inadapt ka pa. So, God adopted us. So, it is a legal right. Hindi tayo anak, pero naging anak kasi inampun ka. Grabe, lahat ng karapatan ng anak, meron ang ampun. Sabihin mo sa katabi mo, hindi naman tayo Israelita, pero tagapagmana, bakit? Inadapt tayo. Ano sabi dyan? He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Grabe, gustong-gusto ng Panginoon. Masayang-masaya ang Panginoon na gawin ang mga bagay nito na gawin kanyang anak. Excited ba kayo na anak kayo ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Tagapagmana ka. No, sino dito yung masayang-masaya? Tagapagmana ka. No, tagapagmana ka. Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana ka. So, because you are adopted as a son, lahat ng bagay na sa Diyos, sa'yo rin yun. Remember the prodigal son story? Yung older brother doon. Nagalit yung older brother, sabi niya, matagal na panahon ako naglingkod sa'yo at hindi kita sinuway, sinunod kita, pero hindi mo man lang ako binigyan ng isang kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Alam mo, sabi ng tatay doon, lahat ng bagay na sa akin, sa'yo. Lahat ng bagay na sa akin, sa'yo. Everything that is mine is yours. Because you are chosen, you are adopted. Lahat ng meron ang tatay, meron din ang anak. Why? Because He loves us so much. He loves us so much. Sabihin mo sa katabi mo, God loves us. No, hindi ka lang inadapt, minahal ka rin. Kasi merong mga inampun, pinahirapan lang. Pero ito, minahal tayo. Sabi mo sa katabi mo, minahal. So God loves us. To praise
verse 6, no, sabi ng verse 6, no, God loves us. Verse 6 says, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In the one He loves. Mahal tayo ng Diyos. There is no question about that. Pero doon sa binasa nating verse kanina, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isipan ng tao, ang inihahanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. So that is relationship. God loves us so much, that's why we need to love the Lord more than anything else. Sino dito yung masayang-masayang, mahal mo si Lord? Susundin mo si Lord. Because the Word of God said, if you love me, you will obey what I command. So the basis of our love is not just the word of the mouth, but it is the attitude of the heart. So kapag ikaw ay masunurin sa Panginoon, sa Kanyang sinasabi, magiging maginhawa ang buhay natin. Now, sabihin mo sa katabi mo, glorious grace. It is His grace. No? Kaya ako nakatayo dito, it is His grace. Ba't ako malakas? It is His grace. Grabe ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. We need to be thankful every day. And then, panglima, God redeemed us. God redeemed us. So, itong redeem word, it is regain possession in exchange of something. Yan ang ibig sabihin ng redeem. Regain possession in exchange of something. Verse 7, Ephesians chapter 1 says, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with riches of His grace. So God redeemed us. May mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon, tinubos niya tayo, pagmamay-ari niya ulit tayo, anak niya tayo, kaya pagiginhawahin niya ang buhay niyo. Nakatalaga ka na. Sabi mo sa katabi mo, nakatalaga ka na. Bago pa magsimula ang buhay mo sa mundong ito, may nakalaan na para sa iyo. Ang buhay ko sa mundong ito nag-start noong January 5, 1970. Doon nag-start yung aking buhay. And then ako ngayon ay nagjo-journey. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mabubuhay. Pero isa lang ang aking hangarin sa buhay. Ma-accomplish ko kung ano ang disenyo ng Diyos sa buhay ko. I count my day every day. Ginagawa ko ang isang bagay as if parang bukas patay na ako. Kasi hindi natin hawak ang bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Pero ang maganda ngayon, kung ano yung ginagawa natin ngayon, sigurado nakago-glorify kay Lord. So kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, yan po yung bagay na pagkatubos sa atin ng Diyos. Tinubos ka ng Diyos sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, tinubos ka sa kapangyarihan ng karamdaman, tinubos ka rin ng Diyos sa kapangyarihan ng kahirapan. Parang wala akong kausap. Tinubos ka ng Diyos sa kapangyarihan ng karamdaman. Kaya pag ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, madaling-madali kang mapapagaling ni Lord. Kasi siya ang iyong manlalalang. Kapag ka ikaw ay may kahirapan, madali ring pa-asensoin ka ni Lord. Kasi tinubos ka na yan. Ang problema lang sa mga tinubos, nag-stay na makulong. Nag-stay na maging slave. No, dapat meron tayong freedom. Sabi mo sa katabi mo, God redeemed us for freedom. Now, are you excited for freedom? So, meron kang freedom of time. Meron kang freedom of finances. Yung ikaw sana ang gagawa, ibinayad mo na lang. Excited ba kayo dyan, mga kasama? So, ito yung bagay na dapat matutunan natin. Na tayo ay tinubos ng Panginoon sa kahirapan. And God superlatively love us. No? God superlative love. Sabihin mo sa katabi mo yung pinakamataas na uri ng pagmamahal. So glorious. Sabi diyan, that He loves on us with all wisdom and understanding. He loves so much. Oh, He loves us so much. No, yung lavish na yan, ibig sabihin ay generous. Ang ibig sabihin niyan, abundant. So ano yung generous and abundant? With all wisdom.
Now, the greatest value of wealth is not money. The greatest value of wealth is wisdom. Kaya mga kasama, kung gusto natin mabuti, maunawaan ang mga bagay na ito, yung wisdom ni Lord, yung understanding, yung unawa, yung kaalaman, ibibigay sa atin ng Panginoon to. Sino dito yung excited ka na mula ngayong araw na ito, alam mong mahal na mahal ka ng Panginoon? At hindi lamang yun, no? Yung kanyang pagiging generous sa buhay natin, yung pagiging mapagbigay niya. Maluhong nagbibigay ang Panginoon sa atin, sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya walang hirap, walang pawis na ibibigay sa atin dito. Effortless and almost sweatless. Yan yung bagay na ibigay sa iyo ng Panginoon. Excited po ba kayo doon sa superlative love of God in your life? No, bakit? Napaka-generous niya para bigyan ka ng karunungan. At yung karunungan na yan, yan ang mag-aahon sa iyo sa problema. Yan ang mag-aahon sa iyo sa kahirapan. That is wisdom. Sino dito excited ka? Nagpe-pray ka ng wisdom ngayon. And God, ang spiritual blessing sa atin, God reveals His mystery. No, God reveal His mystery. Ang mga bagay sa buhay natin, hindi na parable ngayon. Hindi na mahihirapang unawain because God revealed His mystery. He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure which He purposed in Christ. So mga kasama, maintindihan natin mabuti ang misteryo. Milagro yan. Mystery yan. Hindi alam ng iba yan, but God revealed it to us. Kaya, yung lahi natin mahirap at God revealed to us kung paano ka aasenso. Yung lahi natin, lahi ng diabetes, lahi ng high blood, but God revealed to us paano ka mapuputol, makakawala doon. So mga kasama, yan yung ibinireveal sa atin ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng spiritual blessing. Yung iba hirap na hirap, sa'yo madali lang. Kaya lang, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by what? Renewing your mind. So that you will be able to test what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Are you excited for good, pleasing, and perfect will of God in your life? So, God will reveal it to you. So that's why you need to read the Word of God, devotion. Mag-pray ka palagi, magdasal ka palagi. Tandaan nyo kahit na anong sipag mo, anong galing mo, ginagawang gabi ang araw ay gabi, lagi yang ka po sa dulo pag wala ang Diyos. Mahihirapan ka talaga yan. Yung mga ideas natin, hindi natin makukuha yan. And then, pangwalo, God reconciled the heavens and the earth. God reconciled the heavens and the earth. Sino dito yung excited ka na hindi na magkaaway, ikaw at ang Diyos? Hindi ka nakaaway ng Diyos ngayon. Hindi na sarado ang langit sa'yo. Bukas na ang langit para sa'yo. So sabi niya, to be put into effect. Sabi mo sa katabi mo, effect. Effect. So to be put into effect when the times reach their fulfillment. Mga kasama, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. So mga kasama, isa lang ang hari natin, ang Panginoon. Kanya ang lahat ng bagay. Kaya nga, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng bibig ay magsasabi na ang Panginoon Diyos ay hari ng mga hari. Why? He reconciled. Kaya yung mga kaaway, galit sa inyo, pabayaan nyo lang yun. Si Lord na bahala. The battle is not for us. The battle belongs to the Lord. No, kaya mahalaga na naiintindihan natin ito na sabihin mo sa katabi mo, wala kang kaaway. Pero may magagalit sa'yo. Tandaan nyo, wala tayong kaaway, pero may magagalit sa atin. Kasi gumagawa tayo ng tama at nasa kaliwanagan tayo. Pag gumagawa tayo ng tama, magagalit yung gumagawa na mali. Pag tayo ay nasa kaliwanagan, magagalit yung nasa kadiliman. But God will reconcile the heavens and the earth. Hindi ka nakaaway, kasundo ka na ni Lord.
Sino yung excited ka na mauunawaan natin ang mga bagay na ito? And then, it brings unity. In Ephesians 1:10, sabi ng verse, tingnan nyo po, to be put in effect when the times reach their fulfillment to bring unity to all things in heaven and on earth. Mga kapatid ko, mga kasama, lahat ng bagay pinakita sa atin ng Panginoon para maunawaan natin at masunod natin. Lahat ng yan, in-reveal sa atin ng Panginoon. God revealed His mystery through wisdom. God revealed His mystery through wisdom. Tandaan nyo po, the key that opens the kingdom of God is wisdom. Kung gusto nyo pong basahin yung pong kasulatan, yung mga parable, kapag si Lord ang nagturo, hindi maintindihan ng ordinaryong tao. Pero yung mga disciple, nagtatanong sa Panginoon. Kasi inire-reveal ng Panginoon sa kanila, and that is wisdom. So mga kasama, if you want na ma-reveal sa atin ang mga bagay na ito, God wants to reveal His mystery through wisdom. Hebrew chapter 11 verse 3. Sa NLT version, no? Hebrew chapter 11 verse 3. By faith, we understand that the entire universe was formed at God's command. That what we now see did not come from anything that can be seen. So everything has a spiritual origin. Ang ating mga tinatangkilik, galing yan sa Panginoon. Gusto ko kayong paalalahanan, ang tinatangkilik natin galing sa Panginoon. Hindi dahil sa pinaghirapan mo yan. Hindi dahil sa magaling ka. Hindi dahil sa pinagtrabahuan mo yan. Lahat ng bagay na nag-exist, galing kay Lord. So everything when it comes to wealth, everything when it comes to material thing, it has the Spirit. Sa The Passion Translation says, Hebrew chapter 11, verse 3, The Passion Translation, faith empowers us to see that the universe was created and beautifully coordinated by the power of God's words. He spoke and the invisible realm gave birth to all that is seen. Yung salita ng Diyos, lahat ng bagay na nakikita natin ngayon, galing sa salita ng Diyos yan. So, everything that we own, everything that we possess, has the spiritual origin. So, what I'm trying to say to you today, yes, paa-asensuhin ka ni Lord, pero hindi mo pinaghirapan. Pangako ng Diyos sa'yo yan. Bigay ng Diyos sa'yo yan. Nangyari lang ang salita ng Diyos para sa'yo. Kaya hindi talaga pwedeng prideful tayo sa mga bagay nito because lahat ng bagay nagmula sa Diyos. So, Ephesians chapter 3 verse 20 says, this is my appeal to you today. Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do. Sabay-sabay nga natin sabihin, able to do. Immeasurably more than all we ask or imagine. According to His power that is at work within us. So kaya mga kasama, God is able. He is not disabled. God is able. May gagawin siya sa buhay mo. More than, sabi mo sa kapatid, more than we ask. More than we imagine. Sino dito yung meron kang ini-imagine na magiging future mo? More than you imagine. Sino dito yung may ina-ask ka na? More than you imagine. So kaya mga kasama, kung ikaw nagpe-pray ng bahay at lupa lang, kahit 100 square meter, bibigyan ka ni Lord. More than 100 square meter. More than we ask or imagine. According, not on our effort, not on our power, not according to the word, but according to His power.
So tayo, recipient lang tayo. Passive lang tayo dito, pero si Lord ang active. Kaya maraming mga taong nahihirapan, pinagsisikapan nila, it is because of their pride. My dear brothers and sisters in Christ today, if you want to be successful in life, you need to learn how to surrender to God. Lahat ng bagay na to ay galing sa Diyos. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God is able to bless you abundantly. Are you excited for that? Parang hindi naman tumama sa'yo. And God is able to what? God is able to bless me. God is able to bless you. You are blessed. You are blessed. You are blessed. So that in all things, at all times, and all times, having all that you need, you will abound in every good work. So meron pala tayong gagawin ang Diyos sa atin, pero meron din tayong gagawin. Lahat ng bagay ipagsaserve natin. And all things at all times, we will serve the Lord. God only, God always. Kaya ang buhay natin, ang oras natin, ang lakas natin, si Lord ang makikinabang. Hindi ang mundo, hindi ang trabaho, hindi para sa pera, para sa Diyos. At lahat ng kailangan mo sa buhay, ibibigay ni Lord. Now, sino dito yung excited na ang iyong wealth connected sa eternity? Romans chapter 16, verse 25, New NIV version. Romans chapter 16, verse 25. Now to him who is able to establish in accordance with my gospel, the message I proclaim about Jesus Christ, in keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past. I-reveal ni Lord ang mga bagay na sekreto sa atin. Excited po ba kayo dyan, mga kapatid? So tandaan natin mabuti, our blessing is not temporary, but our blessing is eternal. That's why we can perpetuate the things that God will entrusted to us. Anong ibig sabihin ng i-perpetuate? Ipagpapatuloy. Kung ano yung pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, kung anong binigay sa inyo ng Panginoon, hindi yan mauubos. Padadamihin yan. Excited po ba kayo, mga kasama? Lahat ng bagay na kukonti, basta binigay sa kamay ng Panginoon, dumadami. So wag mong paghirapan ang lahat ng bagay. Ang blessing natin, spiritual ang origin. Yung wealth na magagather natin, spiritual ang origin. Kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, be strong in the Lord. The greatest enemy, I just want to remind you, the greatest enemy is not Satan. The greatest enemy is not the devil. The greatest enemy is self-will. The greatest enemy is personal desire. So today, make a decision that it is not my will, but it is God's will. It is not my desire, it is God's desire. Lord, recipient ako ng mga promises mo. Kung anong sinabi mo, Lord, magmamanifest sa akin. Kaya yung spiritual blessing natin, nasa Panginoon lang yan. Kaya excited ako na mag-manifest yung word ni Lord sa life ninyo. Because we have a spiritual blessing. So today, as we worship the Lord, ibang level na ng worship natin ngayon. Kasi, tinanggal ka na ng Panginoon doon sa bagay na ordinary. God is putting you for your next level. And starting today, you will build a legacy. You will build a legacy. So, yung mga bagay na gagawin mo ngayon, itutuloy ng ating mga anak. Itutuloy ng ating mga apo. So today, make a decision. Lord, I want that kind of spiritual blessing. Yes, magkakaroon ako ng mga possessions, pero hindi ako ang nagpakahirap. Lord, sumunod lang ako sa iyo.
Pangako mo yan, Lord, magmamanifest yan sa akin. Kaya ang prayer ko sa mga nahihirapan sa buhay ngayon, sumuko tayo sa Panginoon. Huwag kang lumaban. Huwag kang magpakahirap. Just trust the Lord. Believe in His Word. Tanggalin natin yung unbelief. Tanggalin natin yung doubt. At tanggalin natin yung mga bagay na bumabara sa atin. So, pwede po bang tumayo tayong lahat? Mananalangin po tayo. Father, we want your blessing upon our lives. Lord, lahat ng material blessing namin, Lord, ang origin is spiritual. Lord, buhat ngayon, Lord, nagpapakumbaba kami yung negosyo namin, Panginoon, yung trabaho namin, yung bahay namin, yung buhay namin, yung pamilya namin, lahat ng bagay na ito, Panginoon, sa iyo. We humble enough, Lord, para ang mga bagay na ito, Panginoon, ay aminin namin na wala kaming pagmamayari, pinagkatiwala mo lang ang lahat. So, Father, we ask, in the name of Jesus, Lord, make us humble. Lord, it is your will, not my will. It is your will, not our will. It is your desire, not our desire. Lord, mag-manifest ka sa life namin, mag-manifest ka sa family namin. Lord, ang buong pamilya namin magiging maka-Diyos. Ang buong pamilya namin, Panginoon, pipiliin ka, susundin ka. Ang buong pamilya namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, and even our generation, Lord, ipe-perpetuate ang faith na meron kami. Ipe-perpetuate ang obedience na meron kami. Lord, we will build a godly family, a godly generation, oh God. That is our legacy. Lord, hindi lamang yun. Hindi mo pababayaan financially ang iyong mga anak. Lord, I speak blessing upon blessing. In Jesus' name, amen and amen.